Wala akong paano nasa dara. Para. Nag-appear na sila, oh. Wala sila, diba? Ano na pala? Nag-appear na. Oh! Wala, tingin kayo na rin, di umay. Pag-adjutana nila, anong matawag sa adjutana nila? Kakiatro ni. Hindi pa biya tapos yung saka. Alating ko na naman ang king ano. Bukad, kanang oh, Allah! Grabe naman kayo sa amin. Ilagay nyo naman yung ano namin. Ilagay nyo naman yung excitement namin. Mapaling niya. Sabay na, bye-bye! So guys, ito yung aming day 1. Pagdating namin kasi, hinatid kami ni Habi sa kwarto. Tapos, back to work siya agad kasi meron silang ginagawa sa makina. So, nagpahinga lang ako ng konti dyan guys. Tapos, niyaya niya ako na bihis na rin at papulit na rin na overall para nakita namin kung paano sila gumawa sa ilalim ng makina. So, ayan yung mga experience. So, inano ko muna yung binidyo ko muna yung loob ng kwarto niya habang sila ay nasa makina. Kasi pagdating namin may trabaho talaga sila actually. So, sinalubong lang nila kami. So, yung binidyo ko yung aming pagdating doon sa unang araw ng aming akyat barko experience. So, ayan ang aking gamit. Then, eto na guys, sasabak na sa trabaho at niyaya niya na.
ito naman yung pagtapos na ng trabaho. So, umakyat na yan siya, guys. Yan. Nagpahaplas agad siya, guys, ng Omega. Kasi nga, talagang ilang buwan, ay wala pa siyang isang buwan, ilang days pa lang. Kasi February 15 pa siya mag-iisang buwan. So, nakakaakyat kami dyan ng February 12. So, medyo matagal siyang hindi naka-experience na malagyan ng Omega yung kanyang report. Wala ko in-upload na kanta. Kasi nga, pag in-upload ko sa YouTube yan, guys, kahit napakaliit lang na kanta, nagka-copyright siya. So, kailangan sa YouTube is, original background music. So, without music talaga dapat. Kahit gustuhin ko mag-upload naman music, parang hindi ko kakayan. So, ayan yung experience namin sa pag-akyat namin sa barko nila Habi sa Grand Hills na sa May Limay, Bataan. So, first time din namin, guys, na nakita ang barko nila. I take note, international na barko yan, guys. At chemical tanker po. So, yun lang naman, guys. Salamat sa panonood nyo sa aming videos at sa aming kulitan galore. So, ayan po yung gabi nung bago po kami matulog. So, unang gabi namin dyan sa Limay, Bataan, nakasama ang aming mga asawa. So, salamat sa pagpapa-experience niyan at nagising din po kami sa katotohanan at natuto din po kami sa sarili namin kung paano namin dapat pahalagahan ng aming mga asawa. So, pahinga time na. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Tapos, yun lang yung video, guys. Konti-konti na lang yung matatapos na ang video niya. Background music. So, ito naman yung tamang kwento naman ako kung ano yung na-experience namin sa maghapon kasi namumusta siya. Kung ano yung nag-i-experience namin sa aming biyahe nung time na bago ako pumunta doon. So, yun lang naman, guys, naikwento ko lang naman sa kanya sa kadaldalan yung aming mga yung mga kaganapan sa amin buong maghapon habang nag-aantay kami sa pagdaong ng kanilang barko at sa pagsampa namin sa kanilang barko. Actually, parang banding na rin namin yan sa aming first night. So, may ka-Valentino ako dyan, guys, dahil pagka February 14, is Valentine's Day na. So, yan, February 12 yan nangyari, 2024. So, never before experience. And first time po talaga namin nakasampa sa barko ng aming mga asawa. Yun. So, ganun na yung kasimple, guys. Napaka-peace. So, ang sarap lang din sa pakiramdam na nakita namin sila. Diba? Ilang days pa lang naman. Pero, nakakamiss din syempre. At nasampag din kami dyan, guys, sa mga nakita namin, sa workplace nila, at sa hirap na susuungin nila pagsampa pa lang. Sa tugboat pa lang kung gaano kalayo yung kanilang barko sa pinakapantalan or sa pier. So, dyan namin na-experience yung mga na-experience nila. Actually, sabi nga nila, mahina pa nga lang daw yun. Totoo naman. Pero, nakakatuwa lang din na nakita talaga namin. So, magiging bukas yung isip namin. Ito. Magiging kami, open-minded. So, tamang kwento, tamang daldal. Ganun lang. Parang kwentuhan lang na normal na nasa bahay lang. Pero dyan kasi iba talaga yung pakiramdam kasi ayan yung bonding moment na kayong dalawa lang na yung anak namin na naiwan sa bahay, tamang kumusta lang kami, ganito gano'n. Pero kami, yung talagang bonding moment namin mag-asawa nandiyan sa yung talagang kanyang dalawa lang. Wala kami ibang kasama, wala kami ibang iniisip sa tamang kwento na todo yung isip namin syempre lagi yung kapakanan ng mga bata at mga naiwan namin sa bahay. Panay-panay din naman ang tawag namin sa kanila tatay. So, hindi talaga pwedeng isipin ang mga bagay-bagay. Dapat kalimutan muna ang mga problema. I-set aside muna ang mga problema. Yung mga experience namin dyan. Ang haba ng kwento, no? Ang hirap po talaga ng buhay ng mga seaman, guys. Talagang hindi talaga siya biro. Kaya, yung iniisip ng iba na may sasampa sa mga barko, yung mga asawa na nag-aalala na
may aakyat sa barko. Ako na po nagpapatunay sa inyo na siguro noon po, na-experience ng karamihan yan. But now kasi after ng pandemic, parang nagkaroon na talaga ng ng hindrance, ng hadlang para makasampa ang mga hindi dapat sumampa sa barko. Kasi yung mga opisyalis po nila is Korean, ibang lahi po. So, syempre, iniisip din po nila yung mga kaligtasan at kalusugan nila. And yung barko po kasi ni Habi is chemical tanker. So, hindi po siya pwedeng expose sa tao. Kaya ingat na ingat din po sila sa pagpapasampa sa mga barko nila. Kaya wag po natin isipin na yung barko nila pwedeng sampahan lang ng basta-basta. Dahil kahit kami po mismo mga asawa, nahirapan din po. Kumuha kami punta kami ng Bureau of Quarantine, punta kami ng Bureau of Customs, and ang kailangan po nila doon is valid IDs, nakatunayan na ikaw yon, at marriage contract, nakatunayan na ikaw naman ay asawa. So, ganun kahirap. So, huwag natin iisipin na basta-basta lang nakakaakyat ng barko ang mga hindi dapat umakyat ng barko. Ang dami pong hinahanap. So, pwede siguro silang bumaba. Pwede naman silang bumaba. Pero, kung maakit ng barko nila, yung makunin sa dahil na-experience po namin yung balakid sa pag-akyat doon. So, yun lang naman po yung mga dapat yung tatandaan na hindi basta-basta na akyat ang barko after po ng pandemic. So, people nowadays kasi, iniisip nila na pag na-down sa barko or yung na-down yung barko nila sa pwede, iba na po yung iniisip nila. So, kahit sila po hindi din basta-basta nakakababa dahil ang mahal po ng babayaran nila sa bangka para nang makadaong sa pier. 5,000 po ang bangka. So, ang laking bagay na po ng 5,000 para sa kanila. Dahil hindi naman po biro yung pera nila, pinaghirapan, di ba? So, kung bababa ka lang para magliwaliw, hindi po ganun. Iniisip din po nila yung pagod, yung hirap nila para lang magkaroon ng pera tapos gagasusin lang sa walang kabuluhang bagay. So, alam mo yun, huwag natin pag-isipan ng masama. Huwag natin silang bigyan ng sakit sa ulo. Huwag natin silang bigyan ng pagkasasama ng mga loob nila dahil kaya pala po mostly papakamatay yung iba. Gawa din po ng yung ibang yung mga sinasabi natin. Kasi yung mga sinasabi kasi natin, hindi na natin mababawi yun pag nasabi na natin sa kanila. Magdadamdamin na lang nila yun. So, wag ganun. Gawin natin, kahit may problema tayo sa bahay nga minsan hindi na nga natin pinakwento sa kanila para hindi sila mag-isip. So, yun lang naman yung guys, yung experience ko dyan. Huwag natin silang pag-isipan. Lagi natin silang ipagdasal na ligtas sila sa araw-araw at sa buhay sa dagat po. Hindi po biro ang buhay sa dagat. Yung alon lang na sinasalubong nila is napakahirap na dahil talagang umaalog-alog ang barkos, nagsusway-sway. Kahit kami po ay nasa Pantalan, experience din po namin yung sway-sway ng barko. May pagdahilo dito po. So, ganun, hindi po madali. Napakahirap po. Kaya, yun lang guys, maging open-minded tayo. At hindi po talaga naaakit ang barko ng ating mga marino. So, pwede silang bumaba kung gusto po nila. Pero, sayang yung pera nila. Kahit anong gawin nila po papakahirap. Kung ililiwaliw lang nila tapos saglitan lang. Tapos mapahamak pa sila. Diba? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa akin videos. Nagustuhan niyo din ang aking videos.